Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Simula ngayong araw, bawal na magdala at gumamit ng cellphone ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Bunsod po yan ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Dumanhog Mayor Efren Gica, kapag nahulihan ng cellphone ng isang bata sa eskwelahan, kukumpiskahin ito at ibabalik lang sa katapusan ng school year. Kung hindi raw sang-ayon ng mga magulang sa cellphone ban, maaari raw ilipat ng eskwelahan sa ibang bayan ang kanilang mga anak. Bukod sa cellphone ban, sinabi ng lokal na pamahalaan na hihigpitan din ang inspeksyon sa mga estudyante at guro papasok ng eskwelahan. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga kabataan, mungkahi ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang paggamit ng social media sa mga edad 16 pababa. Para naman sa ilang child psychology experts, mahalaga rin ang maayos na paggabay ng mga magulang, eskwelahan at komunidad sa mga bata. May unang balita, si Bea Pinlac. Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa mga ahensya na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Kasama sa mga nasisilip ng mga otoridad na dahilan sa mga juvenile violent incident, ang pagkababad nila sa social media at mga violenteng video game gaya ng Gorebox. Ang 11 taong gulang na si Alice, di niya tunay na pangalan, isa sa mga nakahiligan na laruin ang Gorebox. When I play, it's very fun because I really love playing shooting games. It also helps me develop my character. Pero hindi mo nafe-feel kali na naging violent ka? No, not at all. The game didn't affect my emotions or feelings. Dito pa niya nakakalaro ang kuya niya na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Sabay-sabay kami naglalaro. Para me, bilang kuya nila, nakikita ko kung ano yung nangyayari within the game and like, hindi naman siya kasi na re-replicate in real life kasi para sa amin, game lang siya eh. For us, sort of bonding siya and entertainment. Sabi ng pulisya, kinahumalingan umano ng isa sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban kamakailan, ang Gorebox. Ayon sa ilang eksperto, mahalaga na magabayan ang mga bata sa pagka-expose nila sa karahasan sa mga online game. Ang mga major reason dyan is na-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, pagbabaril, okay sila kasi sanay sila. Dito papasok yung supervision, dito papasok yung influence ba ng adults who are pwedeng nakikita nila yung behaviors. Ito yung isang bagay na pag pinagtutulungan ngayon na ma-monitor yung online activities ng ating mga mag-aaral, particularly itong babantayan, itong mga online game na merong violence aspect. Sabi ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat paigtingin ang mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga kabataan, gaya ng early identification ng mga warning sign at responsableng digital supervision at guidance. Anila, tungkulin ito ng mga pamilya, paaralan, healthcare professional, government agency at community leader. Isinusulong naman ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang unsupervised social media access para sa mga kabataang 16 anyos pababa. Kailangan din anilang pagtibayin ang proteksyon ng kabataan kontra panganib sa digital environment. Ayon sa PPS, kaisa rin dapat ang mga tech company at creator ng mga platform. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News. Pagtuligsa sa katiwalian at political dynasty ang ipinanawagan ng mga grupong nakiisa
sa White Ribbon March kahapon sa Quezon City. May isinagawa ring ganyang aktibidad sa Iloilo at Cebu. Sigaw nila, ikulong na ang mga kurakot. Yan ang unang balita ni na Darlene Kai at Jonathan Andal. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng 2 obispo at maraming pare. Ang sermon ni Kitapawan Bishop Colin Bagaforo umikot sa self-centeredness o pagiging makasarili na dahilan anya ng korupsyon. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalanghiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalanghiyaan ng mga walanghiyang yan. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Matapos ang misa, umusad na sa EDSA ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian. Nagmamarcha sila mula doon sa EDSA Shrine, papunta ng People Power Monument. Ang nasasakop nila ngayon, isang linya ng EDSA. Kaya kung makikita po ninyo, isang linya na rin nadadaanan, nakabarikada naman po yung mga pulis dyan. Ang sigaw ng mga nagrarally kontra korupsyon. Yung iba sa kanila, kita nyo, may suot pang mga maskara ng buhaya, ng baboy. Ang sabi po ng organizer nitong White Ribbon March, sa tansya nila, nasa 3,000 sila ngayon na nagmamarcha dito sa EDSA. Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ang political dynasty at magkaroon na ng electoral reform. Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot. Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot. Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream. Sumasama ako kasi gusto kong mapakinggan yung mga hinaing nila. Sabi ni Bishop Bagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay. Kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inibitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon. May signature campaign din para sa People's Initiative na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Lumahok sila sa trillion-peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Ang White Ribbon, ito ay simbolo ng malinis na konsensya, simbolo ng katotohanan, simbolo ng ating paninindigan. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa
kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Ang isang grupo ng kabataang ito, bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Ito ang unang balita. Darlene Kai, Jonathan Andal, GMA News. Marami na raw ang nagdadalawang isip na bumili ng karneng baboy dahil sa takot sa African swine fever. Tinitiyak naman ng ilang vendor na ligtas mula sa ASF ang kanilang mga itinitinda. Price check tayo bago nyo po yan i-add to cart. Live mula sa Maynila, may unang balita. Si Gabriel Gonzalez. Gabriel, ano, nagtaas ba? Maris, good morning. Nababahala ang ilang meat vendor at meat dealers dito sa Paco Public Market dito sa lungsod ng Maynila sa mga kaso ng ASF o African Swine Fever sa ilang probinsya. Malaki raw kasi ang epekto nito sa merkado sakaling magkaroon ulit ng malawakang outbreak. Tanda pa ng meat vendor na si Yolanda Flantes ang epekto ng African Swine Fever outbreak na nakaapekto sa kanilang negosyo noong nakaraang taon. Kahit tinitiyak niyang maayos at dekalidad ang kanyang tindang baboy, marami raw mamimili na nagdadalawang isip bumili. Pag bumaksak ang baboy, sasabihin ng mga tao, oh, baka may sakit siya, saan galing yan? Tinatanong sa amin. Sasabihin naman may permit kami lahat. Kaso iba hindi bumibili. Ang meat vendor na si Isagani Baltazar naniniwalang mababawasan ang supply kung magkakaroon muli ng ASF cases. Magre-reklamo yung mga mga ibang tenant, mga ganun, ibang babagsakan. Kasi hindi nila kaya presyo, sir. Last year, sir, 350 ang retailer lang yun, sir. Ang taas nun. Hindi kaya. Kaya yung iba, sir, frozen sila kasi mababa frozen. Tagal ko nang namimili ng baboy, hindi naman. Luluto mo lang maigit, hugasan mo eh. Tamang pagluluto lang siguro. Sa ngayon, tumaas ang presyo ng baboy sa Paco Public Market. Naglalaro sa 300 hanggang 320 ang presyo ng kasim at pigi, habang 360 to 380 naman sa liempo. Tumaas din ang presyo ng ilang bilihin sa Paco Public Market, gaya ng choice cut sa manok ay nasa 210 na mula sa dating 190, habang ang buong manok ay nasa 200 na mula sa dating 180. Ang bangus ay nasa 250 mula 230 habang walang paggalaw ang tilapia. Tumaas din ang galunggong na nasa 200 hanggang 260 na ngayon mula sa dating 140 to 150. Wala namang paggalaw sa tahong na nasa 100 lang at alamang na nasa 120 lang. Maris, ayon sa ilang mga nagtitinda, ang pagtaas ng ilang seafood ay bunsod ng masamang panahon. At yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Gabriel Gonzalez, GMA News.